Sa mga bago po dito sa aking YouTube channel, ito po yung plant moseo. Ito yung dahon, ano. And nilalagay natin dyan. And pag ganito ring time, mga insekto. And minsan pag may makita kayong mga puti-puti, ito yung dahon dito sa ating mga succulents. Ayan, tingnan nyo, oh. Naku, may langgam, ano. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nandito tayo sa plant moseo ni Doktora. At syempre, another plant care para sa ating mga succulents ang ituturo ko sa inyo, no? At ginagawa nyo rin kaya ito. Malalaman yan sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kanina pa ako at kita nyo naman isang sako na yung nakuha ko na mga tuyong dahon dito. Sa sobrang dami nung mga halaman ni Doktora dito, talaga naman pong ang dami nating nakuhang mga tuyong dahon. Yan po yung ginagawa ko, lalo na especially ngayong summer dito sa ating greenhouse dito, no? Itong plant moseo, dahil po makikita nyo na kapag ganitong panahon, sobrang init, ano. At yung mga nangyayari sa succulents natin, dahil nade-deprive sila minsan sa tubig, dahil maingat tayong magdilig, nagkakaroon sila at mas maraming tuyong dahon yung nade-develop, ano. Tara, halika, ikot na tayo, samahan nyo ako, no, dito sa plant moseo para makita nyo yung mga estado ng plants natin dito. Sa mga bago po dito sa aking YouTube channel, ito po yung plant moseo ng ating Doktora ng Bayan, Doktora Maribel, at dito nakalagak yung mga halaman niya, no. And yan, tuwing summer, kapag dumadating yung ganitong panahon, ang dami po talagang mga tuyong dahon, ano. At nabawasan ko na yan ng iba kanina, no, pero hanap pa tayo ng ating tatanggalan ng mga tuyong dahon, ano, kasi kung mapapansin nyo po yung mga succulents, yung mga ilalim po niyan, yan, mas marami pong tuyong dahon na nag-develop kapag halimbawang ganitong summer, ano. At ginagawa po natin is kinukuha natin yan, ano. Yan nga, dito ko nang kinalit yung iba kanina. Sobrang dami, no, kasi ayun, no, tingnan nyo. Merong mga yan, no, kita nyo. Napaka-satisfying ng pagtatanggal ng mga tuyong dahon, ano. And nilalagay natin dyan. And pag ganito ring time, nagdadamo na rin ako, no. Actually, dito po sa lowland talagang ang mga succulents natin, iniingatan natin sa tubig, ano, dahil nga po ayaw nito nung masyadong matubig. Yan po yung talagang nagiging reason, no, ng pagkamatay nila, no. Yung sobrang tubig, at the same time po yung kakulangan sa araw, no. Yung dalawang bagay na yan. Pero tayo, matyaga naman tayo dito sa ating pag-aalaga ng mga succulents sa lowland din. Nabubuhay naman natin siya. Ayan, no, kita nyo, tinatanggalan ko rin sila ng mga unwanted na weeds, ano. Kasi yan, pag kumapal yung mga unwanted weeds na yan, kapag binunot mo po yan, nawawala yung pagiging establish ng halaman, ano, yung pag-establish nila doon sa kanilang soil, no. And hindi na sila maging stable kapag nangyari yan, kasi mauga na naman yung lupa nila. So madalas ginagawa natin kapag maliit pa, kinukuha na natin yung mga damo niya, no. And sabay na yan doon sa pagkuha ng mga tuyong dahon, kasi ito namang mga tuyong dahon sa mga succulents, ang nangyayari po dyan kapag maraming tuyong dahon sa ilalim ng ating mga plants, pinagbabahayan naman, ano, ng mga aphids, mealybugs, yan, ano. So kailangan tanggalin din natin yan, kasi kahit natutuyo yan dyan, maaaring kapitan po yan ng mga insekto. And minsan pag may makita kayong mga puti-puti, yun ang simula, ano, yan ang gagaling yung mga yan. And
gawin natin is kuhanin natin yung mga tuyong dahon. And minsan din kasi yung mga tuyong dahon dito sa ating mga succulents, ayan, tingnan nyo, oh, naku, may langgam, ano, talagang babahay ng langgam. And yung langgam din, minsan kapag nakakita kayo ng langgam sa mga succulents nyo, ibig pong sabihin yan ay mayroong mealybugs or aphids, kasi meron niyang talagang attraction sa isa't isa. Kasi po yung nabubuo ng mga aphids at mga mealybugs dyan na mga particles, yung kinakain ng mga langgam, tapos yung mga aphids naman, pag may nakita kayong mga parang itim-itim dyan sa succulents nyo, mga ihi nila yan, so tanggalin na natin to para hindi magkaroon ng mga insekto yung ating mga halaman, and minsan pag nagstay po dyan yung tubig dun sa pinakadakon na tuyo, yan naiwan dyan, makakabuo po yan ng itim-itim dun sa mga pinaka-stem, na nagiging reason po para mabulok sila, o ma-stem rot. O ayan, wala na, malinis na. So kunin natin yan, and yan pa, lulutong ng mga succulents natin, mga dahon, kasi malalaki na itong mga to. So ayan lang, tingnan natin kung ano pa yung makukuha natin dito. Ayan, dito sa ating Fred Ives, si Fred Ives, ang laki na niya. Okay, ito nyo, dati maliit lang yun, isang ganito lang, tapos ngayon meron na siyang mga sanga-sanga. So ayan si Fred Ives, ang ganda. And ito, may mga damo naman to, itong si Jadelet pink, alam mo, Jadelet pink ito, pero dito sa lowland nagiging parang puti-puti siya, nawawala yung pagka-pink, pero nandun pa rin naman yung variegations, na puti, and may mapink-pink pa naman na konti. Kaya ganyan ata talaga yung mga succulents sa lowland, naiiba yung kanilang mga kulay, pero eto, pag uminit ngayong summer, yan, mas gumaganda sila. Yan, so kunin natin mga damo. And dito naman, itong firestorm, meron tayong firestorm. Tingnan nyo yung firestorm natin, kumukupa siya ng dati orange yan, pero dito sa lowland nangyayari po sa kanila is ganyan yung pinakamakulay na parang yellowish na ma-orange, o ayan pa, ang dami nito. This one, itong Fred Ives dito, marami. Meron din dito mga nagkalagas-lagas na dahon, pakita ko sa inyo. Iniiwan ko na lang dyan yung mga lagas-lagas na dahon, kasi napopropagate naman siya, katulad nito. Look, papatong lang natin siya, tapos pero make sure na nakapatong po, katulad nito, kasi yung ugat niya hindi nakakapag make sure na patong siya, yung parang nakaganyan siya, kasi pag ito na bulok, automatic po nakatanim na dyan yung inyong mga pinaka leaf propagations nyo, so minsan kasi pag nakaangat, o katulad nito, mismo dun sa ugat nung pinaka-succulents tumubo, so ihilera natin ng mas maganda. So itong Fred Ives na to, ganda. Nitong mga huling araw, dahil nga mainit yung panahon, panay dilig natin, so pag sobrang dilig nyo, pasinin nyo, pag sobrang dilig nyo sa mga succulents nyo, or yung lagi ang kayo nagdidilig, ang nangyayari sa kanila, kumukupas yung kulay. Kaya lang, kailangan naman nila kasi nadiligan ngayong summer, dahil nga po sobrang alinsangan at sobrang init, mangyayari naman kasi pag hindi nyo siya diniligan, ayan po, dumadami yung mga dahon-dahon yung ganyan sa ilalim. Ibig sabihin yan, kulang sa tubig, at yan, magiging sukatan nyo rin yan ng kakulangan sa tubig, or yung watering needs ng mga halaman. Masusukat nyo rin kapag nakita nyo yung sobrang daming ganito, ibig sabihin nagkukulang kayo sa pagdidilig sa kanila, and yun yung isa sa mga mapapansin mo sa kanila kapag konti yung dilig, and
Yan, tanggalin natin. Mahirap sa mga rosette type. Medyo dikit-dikit kasi. Kaya dinudukot-dukot natin. Pwede kayong gumamit yan ng mga iba't ibang gamit tulad ng mga chani-chani na maliliit na panghalaman. Para iwas din sa pag galaw ng lupa o nung pinaka-roots niya, no? Para maiwasan po na mabunot pa natin, no? Pwede kayong gumamit ng pandukot. Ayun, no, katulad nun, dudukutin ko na lang yun ang mga tweezers, ano. So ito, ang dami naman dito. Ganyan din po yung mga damo. Ayan, katulad nito, pag sobrang laguna ng damo, itong mga pinaka-clover na halaman, yan, madalas mong makita yan sa mga succulents. Tanggalin na rin yan kasi ito pabalik-balik lang naman to, kasi ang ugat nito ang hirap puksain, no. So lagay muna natin, mapupuno na natin itong ating sako ng mga damo tsaka ng mga dried na leaves, no. So tayo dito, tatanggalan natin yan. And yan, tanggalin din natin yan kasi tingnan nyo, sobrang payat nitong ating red hives dito, kasi kapag halimbawa po merong mga ganyan nakakaagaw ng pinaka-atensyon. Ito nga, sobrang dry, ibig sabihin kinulang tayo sa tubig, no, na dry na yung pinaka-wood niya. Pero sabi ko nga sa inyo, basta wag lang mamamatay, di baling mangulubot yan, wag lang mamatay, safe kayo dyan, ano. Ang hirap lang habulin kasi pag overwater, pero pag underwater pwede yung habulin, ano. Dilagan mo lang yan ng regular na dilig, yung haba ng ugat nito, kita nyo. Kapag kasing ganyan yung mga damo na outshine nila yung halaman, mas tumataba pa yung mga damo kaysa dun sa mga halaman, ano. So pagkakuha natin itong mga damo na to, yan, mga damo, tsaka lang kayo mag-fertilize, ano. Kasi pag nag-fertilize naman kayo, ang mangyayari, gaganda yan at babalik sa dati. Tingnan mo, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag sobrang napalago nyo yung damo, ayan, o, nabubunot yung pinaka halaman, ano. O ayan, nagalaw pa natin yung roots, ano. Anyways, tatanim na lang uli natin yan. Ito kasing mga damo dito halos napabayaan sa mga gitna, ano, at dumami na dumami itong mga damo natin dito. Kahit na po sabihin natin na mas maraming famis yan, tutubuan pa rin yan damo, no. Anyways, kuhanin natin yung mga tubo, tas yung mga nabunot itatanim ko na lang. And ayan, ang daming mga laglag. Ayan, nandito pa, naku, ang ganda pa naman itong isa na to. Ang ganda pa naman ng isang nating succulents na to, ito, stress na stress sa araw, no. Ang ganda kasi yung araw dito sa greenhouse, sobrang sobrang init, no, lalo na pag tanghaling tapat. Kaya nga ako dito sa greenhouse, tumatambay lang ako dito sa plant museo ni Doktora, siguro mga late afternoon, ano, yung maghahapon na mga 4 o'clock, kasi hindi ko makayanan init dito at madidehydrate ako. Hindi lang halaman lang madidehydrate dito, kundi tao rin, ano. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, pag ganitong panahon mas madalas magdilig, dahil sa totoo lang po, kapag ganitong panahon kung tayo nga mga tao dehydrated minsan at nauuhaw, lalo pa kaya itong mga halaman, ano. Pero sa succulents po kasi, mentras nauuhaw, ginugutom, nai-stress, mas lalong gumaganda yung kulay. Kaya lang po, huwag nating paabutin sa tipong mamamatay na sila, kasi meron akong experience dito ng sobrang pagtatakaw sa tubig para kumulay. Ang nangyari po, ayan, oh, look, nabubulok yung kanyang pinaka katawan, pero hindi yung bulok na katulad ng natutunaw, ano. Pag dry rot yung tinatawag o yung kakulangan sa tubig, maaring mamatay din yung halaman nyo, tapos maaari po siyang tumigas ng ganyan, no, kasi po kulang siya sa tubig. So dukutin natin yung mga nandito na mga dahon sa ilalim mo. Daming to yung dahon.
And ayan, ang dami. At itong mga tuyong dahon na to, yan, sasama natin sa compost natin, ano. At ating ihahalo sa lupa. Maganda po yung pataba, no, sa mga succulents. And grabe ang mga mendocay natin, no. Napaka ganda. Ito naman, ang ganda rin ng bulaklak, kaso sumama. Parang, paano mo naman papatayin yung damong ganito na ang ganda ng bulaklak, ano. So kaya siguro hindi nila tinatanggal tong parang oxalis butterfly na to, no. And ayan, kita nyo naman, ang dami. Pero sa totoo lang, kapag nadamuhan nyo yan at napatabaan, gaganda yan, no. O tingnan nyo, sobrang lalim na ng damo nito. Nagagalaw na naman natin yung mga stable na nating mga halaman. So yun ang problema kapag lumalaki at dumadami yung mga damo, pati yung mga nakakatahimik na succulents na yan, na kakaroon pa ng paggalaw ng lupa. So dapat talaga titingnan natin lagi, ano. And tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Buhay na po yung ating propagations, ano. The last video na napanood nyo, yan, kita nyo, kapit na po yung ugat nya, no. Nag-ugat na po itong mga propagation natin through stem cuttings. And ayan, buhay na po yung mga succulents natin dyan. Meron lang kaming nakalimutan dito dun sa, ito kasi mga ilang araw na stock dito, hindi pa nila nilalabas. Pero dapat ito, di ba, 1 week lang after ng pagtatanim natin, ilalabas natin. Ang nangyari dito, na iwan dun sa sulok. O kita nyo, etiolated siya, no. Hindi katulad nitong mga to compress. So lagay muna natin dyan yung ating ibang mga halaman, yung kakasya lang dito para maarawan sila. Ayan, di na babalik ang ano yan, magiging etiolated ang pagtubo niyan. Pero ayan, pero may ugat na, look. So yun natin yan dyan. And ayan, papatay ng mga damo-damo dito. So yan lang muna naman ang ginawa natin, nagdamo. And sa mga susunod na araw naman, pakita ko sa inyo kung paano patabaan ito. At napansin ko kasi sobrang papayat na ng ating mga succulents. Magagawa tayo ng mga ilang pataba na ginagamit ko sa pag-aalaga ng succulents sa lowland. And ayan, sa pagtatanggal din, ayan, makita nyo naman, pag lumalaban pa, huwag nyo munang hilahin, ano. Pero pag yan, madaling tanggalin, mapakadaling tanggalin kapag halimbawang yan, halimbawang tuyo na yung dahon, madali siyang tanggalin. Pero kapag hindi pa tuyo yung dahon, ang hirap ang tanggalin. So huwag nyo muna yan tanggalin, ano. Importante, nakadikit pa yung mga yan. Pero pag halimbawang yan, tanggal nyo na, o diba, ang ganda. Mas maganda siyang tingnan kapag halimbawang natanggal na yung mga tuyong dahon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po, ano, ilan lang po yan sa mga pangangalaga natin sa mga succulents dito po sa lowland, ano. And lalo ngayong summer, pansinin nyo po yung mga alaga nyong succulents, ano. Napakadami nilang mga tuyong dahon sa mga ilalim ng kanilang mga stems, ano. Tanggalin nyo na po yan. At yan lang sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating video. Maraming salamat po, no. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ang maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!